Magandang araw. Samahan niyo akong i-recap ang pelikulang may pamagat na The Gangster, The Cop, and the Devil na ipinalabas noong 2019. Nag-umpisa ang pelikula na pinapakita ang isang kakaibang lalaki na bigla na lang sinalpok ang naunang sasakyan habang ito'y nagmamaneho. Kaya naman bumaba ang may-ari ng sasakyan at kinuha ang kanyang cellphone para kunan ng litrato ang parte ng kanyang sasakyan na nagasgasan para sa kanyang car insurance. Bumaba din ang nakabangga ng kanyang sasakyan at bigla niya itong sinaksak patalikod na ikinamatay ng lalaki. Ito ay si Kang Jung-ho, isang psychopath. Kinabukasan ay pinuntahan ito ng dalawang pulis, ito ay si Jung Tae-suk at ang kanyang partner na si Kim Dong-chol. At dahil sa mayroong aksidente sa gitna ng daan ay naantala ang kanilang papunta sa crime scene. Kaya lumabas si Jung Tae-suk para puntahan ang kaguluhan sa isang kasino. Hinarang siya ng mga miyembro ng mga gangster ngunit hindi ito nagpaawat. Sa kabilang banda naman ay pinapakita ang karakter ni Jang Dong-soo ang pinuno sa isa sa mga grupo ng gangster at ang may-ari ng kasino. Dumating ang kanang kamay niya at may binulong sa kanya. Kaya tumigil siya sa kanyang training. Tinawagan niya ang chief ng mga pulis na kanyang nasusuholan. Nakarating si Jung Tae-suk sa crime scene at sinimulan nila ang pag-iimbestiga. Nakita niya ang gasgas sa likod ng sasakyan ng biktima. Kinunan niya ito ng litrato at tinawag niya ang isang babaeng nag-iimbestiga din sa insidente. Dagdag niya pa ito ay may kaparehong insidente. Lumipat ang eksena at pinakita ang pag-uusap ng mga grupo ng gangster ni na Jang Dong-soo at ni Heo Sang-do. Nangakaroon ng komosayo ng magsapakan ang isa sa kanilang mga miyembro sa kanilang harapan. Tumayo si Dong-soo at sinuntok ng malakas ang miyembro ni Sang-do at tinanggalan ng dalawa nipon sa kanilagay sa baso at pinainom sa kanyang amo. Sa tanggapan naman ng pulis ay may kasalukuyang meeting na nagaganap. Pinag-uusapan nila ang mga kaso ng krimen na nangyayari sa iba't ibang banda ng kanilang lugar. Ipinagdidiinan ni Tae-suk na ang mga krimen na nagyayari sa kanilang lugar ay iisang tao lamang ang gumagawa dahil ayon sa kanyang mga nakuhang ebidensya ay may pagkakapareho ito. Ngunit, hindi nakumbinse ang kanilang chief. Bumalik ang eksena sa naglalakad na si Dong-soo. Iniling nito na siya na ang magdadrive mag-isa sakay ng kotse pauwi. Habang nagmamaneho dinampot niya ang kanyang cellphone at may tinawagan. Habang nasa daanan ay nakaramdam siya na binangga ang kanyang sasakyan. Kaya nagpa siya siyang bumababa para tingnan ito. Bumaba din ang nakabangga sa kanyang sasakyan. Kinausap siya nito ngunit noong pabalik na siya sa kanyang sasakyan ay bigla siyang sinsaksak sa likod ng lalaking nakabangga sa kanya. Dahil hindi siya napurohan ay nakuha niyang makipaglaban dito. At nasaksak niya ito sa may bandang dibdib nito. Ngunit nakatakas din ito. Inimitay si Dong-soo at dinala sa hospital kung saan sumailalim siya sa dalawang operasyon dahil sa dami ng kanyang saksak na natamo. Habang ang killer na si Kang Jung-ho na siya ding sospek sa pagsaksak kay Dong-soo ay nagtago sa isang lugar na kung saan ay may pinatay na naman na isang matandang lalaki. Kinaumagahan ay nagising si Dong-soo at kausap niya ang kanyang kanang kamay. Ilang sandali lamang ay dumating si Tae-suk. Sa una ay pinagkatuwaan niya ang nangyari kay Dong-soo ngunit sa huli ay naniwala siya sa sinabi ni Dong-soo. Nakita niya ang sasakyan na ginamit ni Dong-soo. Agad niya itong ininspeksyon at nakita niya na may gasgas din sa likod ang kotse nito. Katulad sa ibang insidente ay may pagkatulad ang nangyari kay Dong-soo at sa iba pang biktima nito. Agad niya itong nireport sa kanyang chief at naniwala naman ito. Sa isang eksena ay pinapakita na may pinatay na naman ang killer na si Kang Jung-ho, ang kawawang truck driver. Kinuha niya ang truck nito at nagmaneho papalayo. Ngunit sa kalayuan ng kanyang pagmamaneho ay nagising ang kasama ng truck driver na kanyang pinatay. Kaya naman, minaobra niya ang truck hanggang sa tuluyang mabagok ang ulo ng biktima. Nilaglag niya ito at kasabay nito ay nalaglag din ang kutsilyong ginamit niya sa kanyang pagpatay sa kanyang mga naunang biktima. Bumalik ang eksena kay Dong-soo kung saan pinapakita sa kanya ang drawing ng mukha na tinutukoy niyang sospek sa pananaksak sa kanya. Inimbitahan niya din ang pulis na si Tae-suk at niyaya niya itong makipagtulungan sa kanyang paghahanap sa sospek. Ngunit tumanggi ito sa inalok niya. Ngunit isang araw ay tinawagan din ni Tae-suk si Dong-soo at kinausap niya ito tungkol sa kanyang inaalok na pakikipagsabuatan sa paghuli sa killer. Sa huli ay tinanggap din ito ni Tae-suk. Binigay ni Dong-soo ang mga ebidensyang nakuha niya galing sa killer. Ito ay ang sasakyan nito. Nakita niya din ang drawing ng sospek. Kaya naman nagkaroon ng ideya ang si Tae-suk kung sino ang kanyang dapat na imbestigahan. Sa gabing iyon ay pinasok ng serial killer ang bahay ng isa sa mga lider ng gangster na si Heo Sang-do. Habang ito'y nagtutulog sa kanyang kwarto ay bigla na lamang itong pumasok, kumuha ng unan at itinakip sa natutulog na si Sang-do. Kinabukasan ay bigla na lamang sinalubong ng kamao ni Tae-suk ang mukha ni Dong-soo.
Pinaghinalaan niya ito sa pagpatay sa leader ng ibang gangster. Ngunit, alam ni Dong-soo na hindi siya ang may kagagawan nito. Kaya lumaban siya dito at sa huli ay paniwala niya ito. Kaya naman itinuloy nila ang kanilang napagkasundoan. Naipalabas sa balita ang pagkamatay ni Heo Sang-do, kaya naman nagpadala na ng ibang grupo ng pulis para mahuli ang sospek sa mga pagpatay na nangyayari sa kanilang lugar. Nakiramay ang grupo ni Dong-soo sa grupo ni Heo Sang-do. Sa eksenang iyon ay pinapakita din na naroon ang serial killer at ito ang nagbigay ng sulat sa kanang kamay ni Heo Sang-do. Ayon sa sulat, pinapatay ni Dong-soo ang kanilang leader. Sa sumunod na araw, tinawagan ni Tae-suk si Dong-soo upang pamaron sa lugar na kung saan nilagay niya ang kotseng ginamit ng sospek na nakabangga kay Dong-soo. Bigla silang sinulong ng mga miyembro ni Heo Sang-do upang ipagganti ang pagkamatay ng kanilang leader. Nakipaglaban silang dalawa dito, napatay ni Tae-suk ang kanang kamay ni Heo Sang-do. Nagulat ito sa kanyang nagawa kaya naman agad siyang pinaalis ni Dong-soo. Sa sumunod na eksena ay makikitang ipinapay ng asawa ng truck driver para mahuli ang sospek na pumatay sa kanyang asawa. Ngunit nakita sila ng killer kaya naman nagpanghabulan sila hanggang ito'y makatakas. Nanlumo si Tae-suk ngunit dumating ang resulta sa isinagawang lab test ng sospek. Nakuha niya ang personal na impormasyon nito at agad niyang pinuntahan ang lugar nito. Sa kanyang paghahanap ng ebidensya ay nakita niya ang isang liter atong nakatago sa isang notebook. Dito niya nakumpirma ang totoong mukha ng killer na sospek sa lahat ng kasong pagpatay sa kanilang lugar. Agad niyang tinawagan si Dong-soo para ibigay ang impormasyong kanyang nakuha. Tinipon ni Dong-soo ang lahat ng kanyang miyembro at iniutos dito na hanapin ang sospek na sumaksak sa kanya. Hindi sila tumigil sa paghahanap. Araw man o gabi at tuloy ang kanilang paghahanap dito. Isang gabi habang kumakan kasama ang kaanayang mga miyembro at grupo ng mga pulis ay napanood nila sa TV ang report tungkol sa pagpatay ng isang teenager. Ito ay ang batang binigyan niya ng kanyang payong. Kaya naman agad silang kumilos at pinuntahan ang lugar kung saan naroon ang killer. Natunto nila ang bagong hideout nito ngunit wala doon ang sospek kaya naman anabangan nila ito. Napansin ni ng sospek na may nakaabang sa kanyang mga pulis at mga gangster. Kaya naman humanap ito ng pagkakataon para makatakas. Ngunit napaghandaan ito ng ni Tae-suk at ni Dong-soo. Naghabulan sila gamit ang sasakyan. Ngunit napansin nilang wala sa loob ang sospek. Nakita nila itong kumakaripas na ng takbo papalayo sa kanila. Hinabol nila ito. Napatay ang kanang kamay ni Dong-soo sa pakikipaglaban dito. At nagawa ng sospek na magtago sa isang bar. Dito na nahuli ni Dong-soo ang sospek. Gigil na gigil siya dito kaya naman hindi na ito nakakawala sa kanya. Tinawagan niya ang cellphone ng kanyang kanang kamay at nasagot ito ni Tae-suk. Sinabi niya din dito na nakuha niya na ang sospek. Dinala ni Dong-soo ang killer sa isang hideout. Pinatrace naman ni Tae-suk ang lugar kung saan dinala niya ang killer. Nang akmang papatayin niya na ang sospek ay biglang dumating si Tae-suk kaya naman nakuha niya ito at dinala niya sa headquarters. Sumailalim sa imbestigasyon ang sospek ngunit kumpiyansa ito hindi siya makukulong at mahahatulan ng kamatayan dahil hindi sapat ang kanilang ebidensyang nakakalaban sa kanya. Sa pagkakataon na ito ay nagtatago na din si Dong-soo dahil sa ilegal na kasinong kaanayang pinatakbo. Naisip ni Tae-suk na iisalanag ang makakapagpatunay sa mga paratang na ipinataw nila sa sospek. Ito walang iba kundi si Dong-soo. Sa araw ng paghuhukom ay lumabas na pangunahing witness si Dong-soo laban kay Kang Jong-ho. Kasabay ng pagtatapos ng kanyang salaysay ay hinuli din si Dong-soo. Sa huling eksena ay pinapakita dito na naglalakad si Dong-soo papasok ng Bilibid. At dahil hiniling niya kay Tae-suk na kunji sakaling mapakulong man siya sa Bilibid ay kasama niya sa kwarto ang serial killer na si Kang Jong-ho. At dito na nagtatapos ang kwento.